Jowa ng aking kapatid, ang asawa ko. Masayang sinundo ni Sandra ang kanyang nakababatang kapatid na si Athena sa terminal. Niyakap niya agad ang kapatid dahil halos 2 taon din silang hindi nakita. Nagtrabaho kasi si Athena sa Canada bilang isang nurse. Natapos na ang kontrata nito kaya naman hindi na ito nagdalawang isip pa na bumalik sa Pilipinas. Nag-iyakan pa ang dalawa na parabang isang siglo silang hindi nagkakausap. Kahit kasi nagkakausap naman sila sa mga video call, iba pa rin para sa kanila kapag nakakasama mo na ang isang tao. Lumaki kasi sila sa pamilyang talaga namang laging magkakasama. Kaya nang malayo sa kanila si Athena, naging mahirap para sa kanila ang ginawa nilang adjustment. Diyos ko ka ate, lalo kang gumanda at pumuti. Ganyan ba talaga kapag araw-araw may dilig? Siyempre, ikaw ba naman sagana sa dilig? Hindi ka ba mag-glow na parang bulaklak? Loka ka talaga ate. Pero sobrang happy ko ngayon na nakauwi na ako. Makakasama ko na rin kayo this coming Christmas. Buti nga't makakasama ka na rin namin. Miss na miss ka na nila mama at papa. Oo nga pala, bakit hindi mo sila kasama rito? Nakakatampo naman. Luka-luka, naiwan sila sa bahay para ihanda ang welcome home party mo, no? Ay taray, may pagano ng mga Sanders. Siyempre, alam mo naman na love ka ng parents natin, no? Sa halos 2 taon ngang wala ka rito, lagi ka nilang bukang bibig. At ngayong nakauwi na ako rito, maririnig ko na naman araw-araw ang pagbubunga nga ni mama. Mismo. Nagtawanan na lang ang magkapatid ng mga sandaling yon. Bago sila umuwi, naghanap na muna sila ng pwedeng pagkapihan. Isa kasi sa mga namiss gawin ni Sandra kasama ang kanyang kapatid ay ang magkape. Madalas kasi nilang ginagawa yon lalo na nung tinutulungan niya si Athena sa thesis at ilang projects nito. Sa isang mall sa Pasay, pumasok sila sa kilalang coffee shop doon. Pumwesto sila sa medyo bandang dulo para kahit papaano, hindi gaanong nakaka-distract dahil wala nang gaanong dumadaang tao roon. Ate, may chika ako sa'yo. Tingnan mo tong isang to. Kakarating lang ng Pinas. Chika na agad ang gusto. Ano ba yan? Ano ka ba? Matagal ko tong hindi sinabi sa'yo kasi gusto ko ikwento sa'yo kapag nandito na ako. Tungkol saan ba yan? Ito na nga. May nakilala kasi ako sa Canada na Pinoy din. Oh my God! Anong work? Businessman. Kasing tanda mo yata. Halos 1 taon na rin siyang nanliligaw sa akin. Ang sabi ko sa kanya, kapag sinundan niya ako rito sa Manila, saka ako siya sasagutin. Ito na nga yung problema ko. Bago pa pala ako makauwi rito, nandito na siya sa Pinas. 1 week na. Wow haba ng hair mo sis. Di, magiging kayo na. Yun nga ang problema ko. Para kasing nagpadalos-dalos ako sa sinabi ko sa kanya kasi akala ko hindi siya uuwi ng Pinas. Ayaw na ayaw kasi noon dito. Hindi ko naman inakala na uuwi siya para lang sa akin. Ano bang gagawin ko? Sasagutin ko na ba agad o dapat bang ipagpatuloy niya muna yung panliligaw sa akin? Kung ako lang ang tatanungin gusto kong ligawan ka niya rito sa Pilipinas. Iba naman kasi ang culture sa Canada. And I'm sure, rich kid yan at doon naka-base. Walang alam siguro yan sa kultura ng Pilipinas. Pero tuwid siya magtagalog Di mas okay yan. At least, hindi duduguin ng ilong mo. Bale, manliligaw muna ulit siya sa akin? How many months? Gaga ka. Bakit ako tinatanong mo kung ilang buwan? Ikaw ang makakaalam niyan. Kung sa tingin mo deserving na siya, di gumora ka na. Sayang din yan sis Anong tingin mo sa akin, gold digger? Gusto ko rin siya, no? Pure ang feelings ko sa kanya. Kailan kayo makikita rito? Bukas. Agad? Kailan ba dapat? Aba, bahala ka na dyan. Adult ka na, diskarte mo na yan. Noong mga sandaling yun ay grabe ang pamumula ng mukha ng kapatid niya. Tuwang-tuwa si Sandra. Hindi kasi siya makapaniwala na talagang dalaga na si Athena. Parang noon lang, tinutulungan niya pa yon sa mga gawain nito sa school. Pagkatapos nila sa coffee shop ay bumiyahin na rin sila patungo sa Makati.
Pag-uwi nila ng bahay ay sinalubong sila ng mag-asawang Edgardo at Frances. Naiyak pa ang dalawang matanda ng yakapin ng anak. Salamat naman at nandito ka. Alam mo bang walang araw na hindi ka namin namimiss ng mama mo? Itong bunso natin, Gardo, matured na. Parang dati lang isipunin pa ito. Ako naman, ma. Nakakahiya naman, sinabi niyo pa yun. Bakit ka naman mahihiya, tayo lang naman ang nandito. Alessandra, pupunta ba ang asawa mo ngayon? Marami itong pagkain na hinihanda namin. Opo, pupunta po siya. Pero baka malate lang ng konti kasi marami pa siyang inaasikasong meeting. Diyos ko talaga yung asawa mo. Lagi na lang busy. O di bale, kumain na muna tayo rito. Athena anak, niluto kong paborito mong dinuguan. Nauna nang pumasok ng bahay ang magulang at kapatid habang si Sandra naman ay naiwang nakatayo sa tapat ng kanilang pintuan. Muli, tiningnan niya ang kanyang cellphone. Ni isang reply ay wala siyang natanggap mula sa asawang si Inigo. Ngumiti na lang siyang pilit. Alam naman kasi niyang abalang-abala talaga ang lalaki sa trabaho nito. Ganon pa man, hindi pa rin niya maiwasang hindi makaramdam ng kaunting lungkot. Mula kasi nang ikasal sila 2 taon nang nakalilipas, kaunti na lang ang nagiging oras nila sa isa't isa. Aminado naman din si Sarah na busy siya sa pagmamanage ng 2 bookstore na itinayo niya. Pero ganun pa man, palagi siyang nakakagawa ng paraan para maglaan ng oras sa lalaki. Ang kaso nga lang, si Inigo naman ang palaging walang oras. Huminga na lamang siya ng malalim at muling ngumiti. Ayaw niyang makita ng kanyang mga magulang na meron siyang pinagdaraanan. Hanggat maaari, kinikimkim niya yun dahil nararamdaman niyang kaya niya pa naman. Pumasok siya sa loob ng bahay. Sabay-sabay silang nagsalo-salo nung gabing yun. Pero sumapit na lamang ang 9:00 ng gabi ay hindi naman sumipot ang asawa niya. Oh, akala ko ba darating si Inigo? Bakit wala ngayon? Pasensya na pa. Baka nasa meeting pa rin hanggang ngayon. Wala pa ring reply sa akin eh. Di na siguro siya makakarating. Ay, ano pa bang aasahan ko? Tuwing iniimbita ko yan sa family gatherings natin, laging hindi available. Pero nakita ko sa Facebook nung nakaraan, nasa bar nagsasaya. Celebration po kasi ng team nila yun. Sabihan mo ang asawa mo na makisama sa amin. Pinakasalan ka niya kaya dapat lahat ng taong may ugnayan sa'yo ay pakikisamahan niya. Lalo na kung may oras naman talaga siya. Papa, hayaan niyo na. Alam mo kasi, sobrang busy talaga ng trabaho ng mga businessman. Yung oras na natitira para sa kanila, nilalaanan nila sa asawa nila. Diba, ate? Napaoo na lamang si Sandra. Kahit na ang totoo, wala naman na talagang oras sa kanya si Inigo. Oo, ganun nga pa. Simula kasi nang mamatay ang tatay niya, siya nang humahawak ng ilang business nila. Hindi yan dahilan. Kapag pinakasalan mo ang isang tao, ibig sabihin mahal mo siya at lahat ay gagawin mo para sa kanya. Kung ganyan ang asawa mo, mag-isip-isip ka na. Ano ba, Gardo? Bakit ba sinasabi mo yan? Dapat nagsasaya tayo kasi kakauwi lang ni Athena. Mahiya ka nga. Ito agad ang bungad mo. Naiinis na kasi ko sa asawa nito eh. Wala na akong gana. Tumayo ang matanda at saka lumakad na lang paalis. Napapailing na lang ang kanilang ina na sinundan ng asawa. Pasensya na talaga. Naku ate, okay lang. Wala namang problema sa akin. Hayaan mo si Papa. Ganyan talaga mga matatanda kapag nagkakaedad. Lahat na lang pinakikialaman. Huwag ka masyadong ma-feel bad dyan. Sure ako, babawi naman si Kuya Inigo kapag maluwag ng schedule niya. Ngumiti na lamang si Sandra. Nagpanggap na naman siyang hindi nasasaktan sa mga nangyayari. Ilang araw ang nakalipas, ganun at ganun pa rin ang nangyayari. Pareho lang ang sistema. Gigising ng maaga si Inigo, magkakaroon lang sila ng kaunting pag-uusap, tapos ay aalis na agad. Uuwi yun kung kailan tulog na si Sandra. Sa ganong routine, tila ba nasasanay na lang ang babae na tinitiis ang nararamdaman niyang sakit. Pakiramdam niya kasi,
Habang tumatagal ay unti-unti nang nawawala ng pakialam ang lalaki sa kanya. Nagsimula lang yon mula nang manggaling sila sa check-up noon. Love? Are we okay? Tumigil sa pagmuya ang lalaking si Inigo at saka kaswal na tumingin sa babae. Yes, okay naman tayo. Why? May problema bang hindi ko alam? No, nothing. Wala. Huwag mo na lang isipin. Ano nga yun? Para mapag-usapan natin. Huminga ng malalim si Sandra. Hindi siya makapaniwala na hanggang sa puntong yun ay wala pa ring ideya si Inigo sa nangyayari sa relasyon nila. Hindi ka talaga aware? That's why I'm asking you. Well, wala naman akong magagawa kung hindi mo talaga alam. By the way, nakausap ka na ba ni Athena? Titira siya rito ng ilang buwan. May malapit kasing bahay ampunan dito sa area natin. Kinuha siyang volunteer ng kakilala niya na doon din naka-assign. Naisip ko lang na sa halip na babiyahe pa siya from Makati to Pasig mas magandang dito na muna siya magstay. Total, bakante naman ang isang room doon sa baba. Tungkol dyan, nag-send siya sa akin ng message kanina. Pumayag naman ako. Wala namang problema sa akin yun eh. Okay, thank you. Doon na natapos ang kanilang pag-uusap. Ni hindi na rin nabuksan pang muli ang problema na gusto sanang ayusin ni Sandra. Ang kaso nga lang, nakikita niyang parang hindi naman interesado ang asawa niyang si Inigo. Umalis ng bahay si Inigo. Naiwan na namang umiiyak si Sandra doon. Gusto sana niyang pumunta sa mga magulang niya sa Makati. Ang kaso nga lang ay iniisip niya na baka lalo siyang malungkot. Dahil kasi naroon ng kanyang kapatid na si Athena, batid niyang hindi na siya ang prioridad ng kanyang mga magulang. Sa katunayan, mga bata pa lang sila ay si Athena ang paborito ng mag-asawa. Palibhasa si Athena ang achiever sa kanilang magkapatid, habang si Sandra naman ay average lang ang katalinuhan. Para hindi masira ang kanyang araw, naisipan na lamang ni Sandra na dalawin ang branch ng bookstore niya na malapit lang din sa kanilang area. Pwedeng lakarin, pero dahil tirik ang araw ay sumakay na lang siya ng tricycle. Pagdating niya ron ay inabutan niya si Mang Kiko na inaayos sa mga libro na ginamit ng mga customer. Si Mang Kiko ang manager doon. Matagal niya na itong kakilala noon pang nasa college pa sila. Ang matanda kasi ang dating librarian sa university na kanilang pinapasukan dati. Magandang umaga po, ma'am. Pero mukhang hindi po yata maganda ang umaga po ninyo. May nangyari po ba? Umupo si Sandra sa bakanting table sa gilid. Sumenyas ito kay Aaron para ipagtimpla siya ng kape. Si Aaron naman ang barista nila roon. Okay, ma'am ganda. 1 ice americano para sa gandang hindi kumukupas. Uy, hinaan mo yung boses mo. Ay, sorry. Excited lang ang bakla kasi nandito si ma'am. Agad na rin kumilos ang lalaking si Aaron para magtimpla ng kape. Umupo naman si Mang Kiko sa harapan ni Sandra. Tingin pa lang sa kanya ni Mang Kiko, alam na agad ng matanda na meron siyang problema. Nakakatawa mang isipin pero pakiramdam ni Sandra mas kilala pa siya ni Mang Kiko kesa sa sarili niyang ama. Kung hindi mo pa kayang pag-usapan, okay lang na wag mo munang sabihin. Pero kung handa ka na, nandito ako palagi para makinig. Maraming salamat, Mang Kiko. Alam nyo, nasa school pa lang tayo, ang bait-bait nyo na sa akin. Para na rin kitang anak, iha. Kaya kung ano man ang hinanakit mo sa mundo, pwedeng-pwede mong sabihin sa akin. Naging maganda naman ang buong araw ni Sandra sa bookstore. Ang lugar na yun talaga ang isa sa mga comfort place niya. Sa tuwing may dinadamdam siya, kahit na papaano ay gumagaan ang kanyang pakiramdam doon. 3 araw ang lumipas. Dumating na si Athena sa pamamahay ng mag-asawang Sandra at Inigo. Wala pa si Inigo nung gabing mag-ayos sila sa silid ni Athena. Kung ano-ano pang design ang inilagay nila. Kumpleto na rin ang ilang gamit ng dalaga roon. Bago kasi lumipat si Athena, binili niya na ang lahat ng kakailanganin. Maraming salamat talaga sa pagpapatira sa akin dito, Tea. Sigurado ka na ayos lang kay Kuya Inigo na titira ko dito, ha? Oo naman.
Napag-usapan na namin yun. Tsaka 'di ba, nagkausap na rin kayo sa chat? Oo, nag-usap nga kami. Pero ang sabi niya lang kasi sa chat, okay. Kahit kailan talaga tamad-tamad mag-reply ng taong yun. Buti ka pa nga na-reply ng okay eh. Hindi pa rin ba kayo okay? Ewan ko. Sinubukan kong i-open ang problema ko sa kanya nung nakaraan. Pero nakakadismaya lang. Kasi hindi niya pala alam na nawawala na siya ng oras sa akin. Kaya yun, tinamad na lang ako. Ate, communication is the key, diba? Dapat pag-usapan yung problema niyong yan. Kapag yan lumaki, mas mahihirapan pa kayo. Ay, hayaan mo na. Huwag mo nang isipin. Ganito talaga ang buhay mag-asawa. Kaya ikaw, kilatisin mo ng maigi ang si Andrew, ha? Teka, kumusta na nga pala kayo niyan? Okay naman. Consistent pa rin siya sa pandiligaw sa akin. Mukha namang ako lang ang maganda sa paningin niya. Sus, hindi. Sige na, tapusin mo na nga yung ginagawa mo. Magluluto na rin ako. Bumaba na muna ng sala ang babaeng si Sandra. Lahat ng kakailanganin niya sa pagluluto ay nakaimbak naman na sa kanilang ref. Nang simulan niya na ang pagluluto, naririnig niya pa sa itaas ang kapatid na si Athena na tumatawa ng tumatawa. Napapangiti na lang siya dahil nakikita niyang masaya si Athena. Nako, ay, happy ako para sa'yo, Athena. Sana si Andrew na talagang para sa'yo. Nakangiti ang babae habang naghahalo ng niluluto. Maya-maya pa, bumaba na rin si Athena nang maihanda na rin ni Sandra ang mga pagkain. Sakto naman na dumating na rin si Inigo. Masigla pa nitong inilapag ang attaché case sa sofa at saka kaswal na umupo sa harapan nila. Nakalimutan ko na ngayon ka pala darating. Di sana nakabili ako ng food for welcoming you. Ayos lang yun, kuya. Nakakahiya na nga kasi dito ako makikitira muna tapos may pa-welcome eme pa. Ano ka ba? Hindi ka naman ibang tao sa amin ng ate mo eh. Di bale, babawi kami ng ate mo sa'yo kapag nakapag-leave ako. Maaga atang uwi mo ngayon. Saka lamang tumingin sa kanya ang lalaki nang sumingit na siya sa usapan. Nakangiti rin naman siyang tinugunan ni Inigo. About sa uwi ko, yes, sa mga susunod na araw medyo mapapaaga na out ko. Natapos na rin kasi namin yung problema sa product. Kaya sa mga susunod na araw, magkakaroon na rin ako ng time to spend with you. Tila kinilig si Sandra sa mga sandaling yon. Naramdaman niya naman na tinutusok-tusok pa siya ni Athena sa tagiliran na katulad niya ay kinikilig din. What? Bakit kayo natatawa? Kasi kuya, itong si ate kinikilig. Kung nakita mo lang yan noon nung nanliligaw pa ako, halos maging kulay kamatis na mukha niyan sa sobrang pamumula. Kilig na kilig yung ate mo. Sino ba namang hindi kikiligin? Ang daming nagkakagusto sa'yo tapos ako pa nasabog ang buhok lagi ang nagustuhan mo. Kasi matalino ka, mabait at maganda. At, tama na. Pakalandamin na tong mesa sa sobrang kaswitan nyo. Kumain na nga lang tayo. Ito kasing kuya Inigo mo ang corny. Sus, kilig ka lang eh. Oo na. Walang paglagyan ng tuwa ni Sandra habang kumakain sila nung gabing yon. Sobrang aliwalas ng mukha ni Inigo para sa kanya. Wala siyang nakikitang stress. Para bang bumalik ang dating Inigo na nakilala niya. Yung Inigo na masigla, masiyahin, makulit at palabiro. Yung Inigo na hindi pa binabago ng pagiging businessman niya. Hanggang sa kama, ramdam na ramdam pa rin ni Sandra ang presensya ng asawa niya. Ibang-iba ito kumpara ng mga araw na abala ito sa trabaho. Na kahit katabi niya, na kahit nagtatalik silang dalawa, ay hindi niya maramdamang kasama niya ang lalaki. Pero sa mga sandaling yun, parang perpekto lang ang lahat. Inigo, love? Sandaling binitiwan ni Inigo ang cellphone at saka tumingin ng diretso kay Sandra habang nakahiga sila. Bakit love? Thank you kasi pinaramdam mo ulit sa akin na worth it akong mahalin. Siyempre naman, you deserve it. I'm so sorry kung nawalan ako ng time sa'yo this past few months.
Aware ako. Hindi ko lang talaga maamin sa sarili ko na napaka-incompetent ko ng asawa. Kaya nga ngayon, pinilit ko talagang maayos ang problema sa kumpanya. No more late na sa pag-uwi. Naglapat ang labi ng dalawa. Pinatay na ni Sandra ang lampshade at ilang sandali lang, muling napalaban ng babae sa gyera. Kinabukasan, sobrang gaan ang pakiramdam ni Sandra. Maaga siyang nagising para asikasuhin ang kanyang asawa. Tuwang-tuwa naman si Inigo dahil doon. Bakit hindi mo pagisingin ng kapatid mo? Para sabay-sabay na tayo mag-almusal. Ginising ko na. Pero ang sabi niya, puyat daw siya kagabi. Kaya yun, nayaan ko na lang muna matulog. Siya nga pala. Sabihan mo si Athena na kapag lalabas siya ng bahay, dun siya sa kabila dadaan. Kasi dito sa kabila naman, may mga siraulong lalaki sa basketball court. Ewan ko nga ba kung bakit nagkaroon ng mga ugaling squatter dito sa village eh. Bakit? Ano bang ginagawa ng mga lalaking yun? Nung nakaraang gabi kasi na umuwi ako, meron silang kinukulit na babae. Hinihingi nila yung pangalan tsaka number. Subukan lang nilang gawin sa kapatid ko yan. Baka sa kulungan ang bagsak nila. Kaya nga para hindi na mangyari yun, sabihan mo si Athena. Bago lang siya dito. Mainit pa yan sa mga mata ng mga manyakis. Thank you sa pag-aalala mo sa kapatid ko. Nag-aalala lang din ako sa'yo. Siyempre ayoko rin naman na ma-stress ka kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya, di ba? Nagpalitan ng ngiti ang dalawa. Masaya silang kumain nung umagang yon. Maya-maya lang ay inihatid na rin ni Sandra ang asawa. Binuksan niya pa ang malaking gate nila at saka humalik pa sa lalaki bago yun tuluyang umalis. Habang pinagmamasdan niya ang sasakyan ng lalaki palayo, huminga na lamang ng malalim si Sandra. Sobrang saya niya dahil unti-unti nang nawawala ang mga pangamba niya sa kanyang kalooban. Dakong 2:00 na ng tanghali nang magising na si Athena. Oras ng alis ni Sandra noon dahil dadalaw siya ulit sa kanyang bookstore. Nakatanggap kasi siya ng text mula kay Mang Kiko na may mga nagpuntang organizer ng isang event doon. Pwede ba akong sumama, ate? Hindi, kasi may nagset sa akin ng meeting. Organizer from upcoming event sa isang mall sa Pasay. Baka matagalan ako ron, mabagot ka lang sa labas. Hindi ka pa naman mahilig sa libro. Ay, sayang naman. Sige, manonood na lang ako rito sa Netflix. Kapag may kailangan ka mag-text ka lang mababasa ko naman yun after ng meeting. Nagbeso-beso pa ang dalawa bago lumabas ng bahay ang babaeng si Sandra. Kumaway pa sa kanya si Athena nang pumara na siya ng tricycle. Malapit lang naman ang bookstore mula ron kaya nakarating agad siya. Pagdating niya, nakaset na ang conference. Kinausap niya agad doon ang isang organizer mula sa kilalang event na gaganapin sa Pasay. Naging maayos naman ang mga naging usapan at kasunduan. Masaya si Sandra dahil sa dami ng kilalang bookstore sa bansa. Isa ang brand niya sa naimbitahan sa nasabing event. Mga 3:00 na ng hapon nang umalis na ang bisita ni Sandra. Paglabas niya ng conference room, natanaw niya ang isang lalaki na nakatingin din sa kanya. Nakaupo yun malapit sa entrance. Walang order pero may hawak na libro. Hindi alam ni Sandra kung kilala ba siya ng lalaki o hindi. Basta nang makalapit siya roon ay ninitaan niya lang yon bilang paggalang. Ma'am, look ko, yung boylet na yan bongga. Parang model ng brief ang pig eh. Macho, pogi, malagrik ang body. Umayos ka nga. Marinig ka niyan, nakakahiya. Focus sa trabaho. Aalis na sana si Sandra sa counter pero biglang tumayo ang lalaki at lumapit doon. Umorder ito ng kape at saka tumingin kay Sandra. Excuse me. Yes, sir? I think I know you. I'm sorry? Hawig mo yung nililigawan ko eh. Di, maganda rin yan, sir. Sandaling napatitig sa kanya ang lalaki. Naningkit ang mata nito na parang may inaalala. May kapatid ka bang Athena? Oo, bakit, sir? Oh my God! Ikaw? Yes, ako nga. Andrew. Kung naikwento niya na ako sa'yo, ako ngayong manliligaw niya from Canada. Ang liit ng mundo, grabe.
Nice meeting you. Masaya akong ma-meet ka. Nice meeting you rin. Kaya pala sabi ko, kamukha mo si Athena. Tapos naalala ko, nasabi niyang may bookstore ka rito sa Pasig. Opisyal na naging magkakilala sina Sandra at Andrew nung hapon na yon. Marami silang napag-usapan. Isa na nga rito ay ang binabalak ni Andrew na proposal kay Athena. Actually, I'm looking for a place na babagay sa proposal ko. And I think ito na ang tamang lugar. Is it okay na i-rent ko itong buong bookstore mo that day? So, seryoso ka talaga sa sinabi mo kanina na magpo-propose ka sa kapatid ko? Yes, pero as my girlfriend hindi pa ito para sa kasal. Wala namang problema sa akin. I can help you. Pero, hindi ka ba kinakabahan? I mean, hindi kaya baka ma-pressure naman si Athena? Matagal-tagal na rin naman akong nanliligaw sa kanya. And nararamdaman kong the feeling is mutual. So bakit pa namin patatagalin? I just want to make it official. And gusto ko maging special ang gabing yon. Okay. I understand. Ano bang matutulong ko bukod dito sa bookstore ko na magiging venue? My cousins here in the Philippines will help me para sa ibang pakulo. Ang maitutulong mo lang sa akin for now ay huwag sabihin sa kanya. Okay, gets. Pero, kailan mo ba balak yan gawin? Kapag natapos na ang work niya as a volunteer. Para naman hindi na ako dumagdag pa sa stress niya sa trabaho. Masaya si Sandra para sa kapatid niya habang kinakausap si Andrew. Naalala niya tuloy ang araw na nag-propose din sa kanya si Inigo sa gitna pa mismo ng basketball court. Espesyal at memorable para sa kanya ang araw na yon. Kaya gusto niya maranasan din ni Athena ang moment na yon. Sunod-sunod na magagandang bagay ang nangyayari sa buhay ni Sandra sa mga dumaang araw. Sa isip-isip ni Sandra, marahil yun ang pagbawi ni Lord sa kanya para sa mga araw na nakakaramdam siya ng lungkot. Gabi ng Martes, hindi pa umuwi si Athena mula sa pinapasukan nitong bahay ampunan bilang volunteer nurse. Wala pa rin si Inigo. Nagpaalam naman sa kanya si Inigo na malilate dahil meron siyang dinner kasama ang mga stockholder ng kumpanya. Ang mas kinababahala lang ni Sandra ay ang kanyang kapatid na babae. 9:00 na kasi noon, ni text at tawag ay wala man lang itong paramdam. Habang nasa sala, narinig ni Sandra na bumukas ang pinto ng kanilang gate. Pumunta agad siya sa main door. Sinalubong niya si Athena. Saan ka ba nanggaling, sis? Tumawag ako kina mama at papa, wala ka naman doon. Anong oras na Dapat 6:00 uwi mo, di ba? Naiilang na tumingin sa kanya ang kanyang kapatid. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Ano ba problema? May nangyari ba sa work mo? Umiling si Athena. Ano? Basta ate, ayoko na munang pag-usapan. Basta. Nakahawak sa labi si Athena nang nagmamadali na itong maglakad patungo sa kwarto nito. Bigla namang umakto ang ngiti ni Sandra nang mapagtanto kung bakit ganon ang kilos ng kanyang kapatid. Wait, hindi kaya... OMG! Nag-kiss na sila ni Andrew? Ibinagsak niya ang sarili sa sofa at nangingiting tumingin sa kisame. Okay lang yan, be. Nakakabaliw talaga ang first kiss, lalo na kung 1 minuto. 1 month later, naging abala si Sandra sa ilang projects na nakatulong naman sa kanya para makilala ang brand ng kanyang bookstore. Dahil sa exposure nito sa mga event, marami-rami ding mga kilalang publishing ang lumapit sa kanya para sa mga collaboration. Hindi naman matanggihan ni Sandra ang mga yon dahil para sa kanya, magandang stepping stone yun para makapag-establish pa sila ng pangalan. Bakit pa hindi na naman sumasagot tong si Athena? Anong oras na? 10:00 na eh. Pabalik-balik ang tingin niya sa screen ng kanyang cellphone nung gabing nanonood siya sa sala. Sinusubukan naman niyang kontakin si Inigo dahil maging ang lalaki ay hindi rin nagre-reply sa kanya. Nakakaramdam na siya ng inis sa mga pagkakataong yun.
Unti-unti na naman kasing bumabalik sa dati si Inigo. Kakainis na sa bahay na to. Lagi na lang tuwing uuwi ako rito walang katao-tao. Ako lang lagi mag-isa, kakainis. Padabog niyang ipinatong ang paa sa ulo ng sofa. Napalingon siya sa main door nang makitang dumating na si Inigo. Wala siyang gana kaya hindi niya na sinalubong pa ang asawa. I'm sorry, I'm late. Meeting na naman? Hindi. Dinner with the company? Dumalaw ako kina mom. E di sana nagsabi ka man lang sa akin. Kailangan ko pa ba mag-update kung doon lang naman ako pumunta? Oo, para naman alam ko kung mag-e-effort pa ba ako maghanda ng dinner para sa'yo. Para lang sa kaalaman mo. Late ka na lagi umuwi kaya yung pagkain na dapat nakakain mo on time, ayun nakatambak sa ref. Naghihintay pa rin na baka sakaling kainin mo silang lahat. Look, I'm sorry. May mga napag-usapan lang kami na… Nag-away na naman ba kayo ni Kuya Ruel? Nagsuntukan na naman ba kayo? Ha? Hindi. Okay na kami ni kuya. Bakit gusto to yung suot mo? Malamang sa seatbelt. Ano ka ba? Kita mo na? Dahil sa mga pambabaliwala mo sa akin kung ano-ano na lang ang naiisip ko. Kagaya ng iniisip mo na I'm cheating on you? Wala akong sinasabing ganyan. Pero yun ang gusto mong palabasin. Ikaw ang nag-iisip ng ganyan. Bakit ka ba defensive? Bakit? May ginagawa ka bang kalokohan? Pambihira naman. Pwede ba? Hayaan mo na muna ako makapagpahinga. Sige, magpahinga ka na lang. Kesa ayusin natin to. Hindi na nagsalita pa si Inigo. Naglakad na lamang ito patungo sa itaas. Pag-upo ni Sandra sa sofa ay saka niya lang napansin na nasa pintuan na pala si Athena. Sorry ate, late ako. Nakita kasi kami ni Andrew. Tumango na lamang si Sandra at napahawak sa sintido niya. Nakaramdam siya ng pananakit ng ulo. Dahil sa sagutan nila ni Inigo, pakiramdam niya ay lumayo na naman ang kalooban ng kanyang asawa. Kinaumagahan, kinausap niya si Inigo. Siya na ang nagpakumbaba para magkabati sila. Pero kahit nakapagpatawaran na, nararamdaman pa rin ni Sandra na merong nagbago kay Inigo. Athena, matagal ka pa ba dyan? Ano bang ginagawa mo? Pasigaw na nagsalita si Sandra sa tapat ng banyo nung hapon ng Miyerkules. Naliligo ako. Kakasimula ko pa lang, bakit ba? Gagamit ka ba ng banyo? May banyo naman kayo rin sa room niyo, di ba? Hindi. Makikiram ako ng makeup remover. Naiwan ko yung akin sa bookstore eh. Nangangatin ang mukha ko. Sandaling binuksan ni Athena ang pintuan. May mga bula pa ito sa katawan. Ano ka ba? Kala ko naman kung ano. Kunin mo rin sa bag ko sa room ko. Baka ma-irritate na yung mukha mo eh. Hindi yata ako hiyang dun sa regalo ng Kuya Inigo mo nung nakaraang buwan eh. Nagmamadaling nagtungo si Sandra sa kwarto ni Athena. Agad niyang binuksan ang bag ng kapatid. Nahanap naman niya ang makeup remover na kailangan niya, pero isang bagay ang nakapukaw sa kanyang atensyon. Dinampot ni Sandra ang isang pirasong sachet ng condom. Pagtingin niya pa sa bulsa ng bag, may ilang balat pa ng sachet doon. Indikasyon na ang ibang condom ay nagamit na. Napaisip ng maigi si Sandra. Magkahalong kaba at saya ang kanyang nararamdaman. Masaya siya dahil talagang nakikita niyang nag-e-explore ang kanyang nakababatang kapatid. Pero kinakabahan naman siya dahil nag-aalala siyang baka mawili si Athena sa ganung bagay. Nag-aano ka na yung dalawa kahit hindi pa sila officially on? Is that okay? Kung sa bagay, mutual naman ang feelings nila ni Athena. Pero lagot to kina mama at papa kapag nalaman nila. Ayaw na ayaw pa naman ng dalawang yun na buka kaagad kahit wala pang kasal. Ngiting-ngiting lumabas ng kwarto si Sandra. Nagpanggap na lamang siyang walang nakita. Nung hapon na yon ay umalis si Athena. Ang paalam nito sa kanya ay magkikita lang ulit sila ni Andrew. Umalis na lang din si Sandra dahil wala naman siyang kasama sa bahay. Lalo pat nagsabi rin naman sa kanya si Inigo na malilate na naman ang uwi. Nalibang siya sa bookstore sa kababasa ng mga bagong libro na galing sa partner nilang publishing house. Nakangiti siyang binabasa ang horror books na isinulat ni Charwin B. Alferez.
Isang manunulat na matagal niya na ring hinahangaan. Natigil ang kanyang pagbabasa nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya sa screen na nag-text sa kanya ang kanyang asawa. Nang basahin niya ang message, nagtaka siya sa sinabi nito. Sige, punta na ako dyan. Mabilis lang to. Ha? Ano to? Sa hindi malamang dahilan, agad na dumaloy ang kaba sa sistema ng babae. Alam niyang hindi para sa kanya ang text message na yon. Kaya naman para siyang napapraning kapag iniisip niya kung para kanino yon. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang asawa. Nanginginig pa ang kamay niya dahil sa kung ano-ano na lang ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ayaw man niyang isipin, pero bigla na lang pumasok sa utak niya na may ginagawang kalokohan ng kanyang asawa. Hindi sumasagot ang kanyang asawa. Nagre-ring lang ang cellphone nito. Kalma. Kalma. Hindi nagloloko si Inigo sa akin. Abala lang siya sa trabaho. At kahit kailan, hindi niya yun magagawa sa akin. Napansin siya ni Mang Kiko na parang tensyonado habang nasa pinakadulong table siya. Lumapit sa kanya ang matanda at saka tinanong. Ayos ka lang ba, anak? Namumutla ka. May sakit ka ba? Ayos lang po ako. Sure ka ba? Kasi pwede naman kitang dalhin sa malapit na ospital dito. Ayos lang po talaga ako. Maraming salamat po. Basta kung may kailangan ka, pumunta ka lang sa counter, ha? Tumango na lamang si Sandra. Huminga siya ng malalim. Naisipan na lang niyang umalis sa lugar na yon dahil ayaw niyang makita siya ng ibang customer na umiiyak. Nagtataka ang matandang si Kiko at si Aaron nang nagmamadaling lumabas ang babae. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta't naglalakad lang siya ng mabilis sa bangketa. Maya-maya lang, isang itim na sasakyan ang tumigil sa gilid niya. Pagbaba ng windshield ay bumungad sa kanya ang lalaking si Andrew. Pinunasan na muna niya ang kanyang mga luha bago niya harapin ng lalaki. Sinuot naman niya ang kanyang peking ngiti para hindi makahalata si Andrew na meron siyang pinagdaraanan. Ayaw niya kasing makahawa ng negativity. Sakay na. Hindi na nagdalawang isip pa si Sandra. Sumakay na siya agad doon. Anong ginagawa mo sa sidewalk? Di ba sa kabila yung way papunta sa inyo? Wala lang. Mukhang may problema ka. Alam na alam ko ang ganyang ngiti. That's a fake smile. Wala to. Ano kasi nagkaanuhan lang kami ng mama ko. Sagutan. Oh, I see. Hindi na ako magtatanong kung ano nangyari. Family issue yan eh. Well, saan mo gustong pumunta? Treat ko, since ilang araw na lang magaganap na ang proposal. Wait, kumusta naman pala yung date niyo ni Athena? Date namin? You mean today? Oo. Nagpaalam yun sa akin kanina. Sabi niya sa akin magkikita raw kayo. Oo, nagkita kami kanina. Pero hinatid ko lang siya sa isang mall sa Pasay. Then, umuwi na rin ako kasi may mga kikitain siyang friends. Biglang napaisip si Sandra. Ang pagkakasabi sa kanya ng kanyang kapatid, magde-date daw sila ni Andrew. Sabi pa nga nito na baka sobrang late na itong makauwi. Bukod pa ron, bihis na bihis ang kapatid niya. Ang sexy ng suot nito at talaga namang takaw pansin. Kung babalikan ni Sandra ang itsura ni Athena, talagang kahit sino ay iisiping date ang pupuntahan nito. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit sinabi ni Andrew na mga kaibigan ni Athena ang kikitain nito samantalang palong-palo ang suot ni Athena. Why? May problema ba? Wala naman. Masaya lang ako kasi nakikita ko masaya sa'yo ang kapatid ko. Pero Andrew, paprangkahin na kita. Panagutan mong kapatid ko. Kapag may ginawa ka sa kanyang hindi maganda, ako makakalaban mo. Seryoso ang mga tingin ni Sandra. Naalala na naman kasi ni Sandra ang nakita niyang kondom sa bag ng kanyang kapatid. Hindi mo kailangan mag-alala. Mahal ko ang kapatid mo. At gagawin ko makakaya ko para maging kaming dalawa na habang buhay. Mabuti naman kung ganun. Naniniguro lang ako, syempre. Hindi pa naman kita kilala gaano. Malay ko ba kung katawan lang ang habol mo sa kapatid ko?
Sa halip na ma-offend, natawa pa ng malakas si Andrew. Si Sandra patuloy ang nakaramdam ng inis. Pakiramdam niya, ginagawa lang ng lalaki na katatawanan ng bagay na dapat siniseryoso. May nakakatawa ba sa sinasabi ko? Mataas ang respeto ko kay Athena. Believe it or not, never ko pang hinawakan ang kamay ng kapatid mo. Naniniwala kasi ako na hanggat wala pa akong karapatan, kahit gusto niya, hindi ko pa rin pwedeng gawin. Yes, aminado ako minsan na gusto ko siyang halikan kapag magkausap kami. Pero pinangako ko sa sarili ko na ang first kiss niya ay mangyayari sa harapan ng altar. And one more thing, hindi katawan ang habol ko sa kanya. Kasi naniniwala rin ako na ang pagtatalik ay para lang din sa mag-asawa. Sa mga sinabing yun ni Andrew ay nakaramdam ng kaba si Sandra. Isang ideya ang pumasok sa isipan ng babae. Ideya na pinipilit niyang hindi paniwalaan noong mga sandaling yun. Hanggang sa ihatid na siya ni Andrew pabalik ng bookstore, hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang mga sinabi ng lalaki. Sandali siyang nagkulong sa kanyang opisina. Sumakit na naman ang ulo niya sa kakaisip. Kung hindi pa nahahalikan ni Andrew si Athena, sino yung naging first kiss ni Athena nung gabing sinabi niya sa akin na may first kiss na siya? Kung totoo yung mga sinabi ni Andrew, ibig sabihin, walang nangyari sa kanila. Kaninong kondom ang nakita ko sa bag ni Athena? Sino ang gumamit nun? At sa kanya ba ginamit yon? Sinabunutan na lamang ni Sandra ang sarili. Hindi pa nga siya tapos sa pagiging paranoid niya sa kanyang asawa, dumagdag pa ang palaisipang yon tungkol kay Athena. Napapailing na lamang si Sandra. Umuwi na lamang siya sa bahay nila at saka nagpahinga. Uminom na lang din siya ng wine para kahit papaano ay marelax ang utak niya. Nakatulog din si Sandra noon. Pagising niya ay umaga na. Nasa tabi niya na si Inigo. Amoy alak. Mukhang lasing na lasing. Hindi na lamang din niya yon ginising. At kahit magising man yon, pipiliin na lang din niya na hindi sabihin ang tungkol sa maling message na natanggap niya mula sa asawa. Sa isip-isip kasi ni Sandra, gusto niyang siya ang makakahuli kay Inigo kung tama nga ang kanilang hinala na nagloloko ito. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Natapos na rin ang pagvo-volunteer ni Athena sa bahay ampunan. Isang magandang balita rin ang natanggap ng dalaga mula sa isang ospital sa Australia. Magandang offer ang naghihintay para kay Athena roon. Kaya naman sa susunod na buwan ay inaasahan na nila na muli nga alis ang dalaga para sa ibang bansa magtrabaho. Pero dahil may isang buwan pa bago lumipad patungo sa isang bansa ang dalaga, hindi na magsasayang ng oras si Andrew. Maghaganap na ang ilang buwan itong pinaghahandaan. Ma'am Sandra, Sir Andrew, okay na po ang lahat. Ang kailangan na lang po natin ay ang mga guest. Kapag nakarating na po sila rito, pwede nyo na rin pong papuntahin dito si Ma'am Athena. Maraming salamat sa iyo, Mang Kiko. Totoo nga ang sinabi sa akin ni Sandra. Maaasahan ka talaga. Maraming salamat po sa tiwala. Maggara at talagang expensive tingnan ng bookstore ng mga sandaling yon. Umarkila pa talaga ng interior designer si Andrew para lang maging maayos ang loob ng store ni Sandra. You know what? Kinakabahan talaga ako. Alam mo yung feeling na kahit alam mong wala namang magiging problema, pero nandun pa rin yung kaba eh. Pilit nang umiti si Sandra. Nung gabing yun kasi, magulo pa rin ang utak niya. Kahit ilang buwan nang nakalipas, iniisip niya pa rin ang mga nangyari. Tinatanong ni Sandra ang kanyang utak kung tama bang ituloy ang proposal, gayong alam niyang tila may ibang lalaking kinikita ang kanyang kapatid. Sa mga nakalipas na buwan kasi, lagi nitong dinadahilan na makikipagkita kay Andrew, pero alam naman niyang hindi kasama ng lalaki ang kapatid niya. Nakokonsensya siya, alam niyang hindi deserve ni Andrew na masaktan. Pero hindi niya rin alam kung nasa posisyon ba siya para ipagtapat yun sa lalaki. Are you okay? Natauhan si Sandra nang tapikin siya ni Andrew sa balikat. Lutang na lutang kasi talaga si Sandra noon. Absent-minded siya at kitang-kita yon sa kanyang mga mata. Okay lang ako. Wait lang May aasikasuhin lang ako. Sure, go ahead. Nagmamadaling lumabas si Sandra.
Kahit nakadress na siya nung oras na yon, pumara siya ng tricycle. Uuwi siya sa kanila, hindi na kasi siya makatiis. Gusto niyang kumprontahin na ang kanyang kapatid. Gusto niyang malaman kung sino ba ang lalaking kinikita nito. Gagamitin na rin niya ang pagkakataon na yon para pigilan si Athena. Ayaw niyang matuloy ang proposal dahil ayaw niyang maging opisyal na couple ang dalawa. Hindi niya kayang makita na sincere ang pagmamahal ni Andrew habang kay Athena naman ay hindi. Yun ay dahil nasa ibang lalaki ang atensyon nito. Dito na lang po. Maraming salamat po. Matapos magbayad ng 1,000 ay hindi niya nakinuha pa ang sukli. Pagpasok niya ng gate, nagtaka siya dahil nakita niyang nasa garahe ang sasakyan ng kanyang asawa. Ang pagkakaalam kasi ni Sandra, nasa business meeting si Inigo sa mga oras na yon. Pumasok siya sa sala. Hahakbang na sana siya papunta sa silid ni Athena pero may narinig siyang kalabog sa itaas. Dahil sa curiosity, naisipan niyang puntahan yon. Paghakbang pa lang niya sa unang baitang, nakarinig siya ng mga ungol na nagmumula sa silid nila ng kanyang asawa. Agad na nag-init ang buong katawan ni Sandra dahil sa kaba nang mapagtanto na boses yon ni Inigo. Tila nanlalambot ang kanyang dalawang tuhod, sumisikip ang dibdib niya. Ngunit kahit na ganun pa man, pinagpatuloy pa rin ni Sandra ang paglapit. May kaunting uwang ang pinto nang sumilip siya sa loob. Napatakip na lamang siya ng bibig nang makita kung sino ang naroon. Kitang-kita ng dalawa niyang mata kung papaanong marahang halikan ni Inigo ang kanyang kapatid na si Athena. Mas lalong nanikip ang kanyang dibdib nang makitang gumaganti rin ng halik ang dalaga. Sa mga sandaling yun, tila ba may bumarang bato sa lalamunan ni Sandra. Hindi siya makasigaw, kahit isang salita ay walang lumalabas sa bibig niya. Magkakasunod na tumulo ang mga luha niya. Napahawak na lamang siya sa pader habang pinagmamasdan ang dalawa. Kailangan ko nang pumunta sa bookstore ni ate. Hayaan mo na yun. Saglit lang naman to. Halos durugi na ang puso ni Sandra nang makitang dahan-dahang inihiga ni Inigo si Athena. Ang senaryong yon ang perpektong patalim para saksakin ng puso ni Sandra. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Gusto niyang isipin na bangungot lamang yon. Gusto niyang lokohin ang sarili niya na ilusyon lang ang nakikita niya. Pero sa tuwing ididilat niyang kanyang mga mata, katotohanan ang paulit-ulit niyang nakikita. Katotohanan na hindi niya inaakalang gagawin ng dalawang tao na labis niyang minamahal at pinagkakatiwalaan. Tumalikod na si Sandra. Hindi niya na kinakaya ang mga sumunod na nangyari. Habang pababa na siya ng hagdanan, dinig na dinig niya kung paano kasaya si Athena sa ginagawa ni Inigo. Umalis siya ng bahay. Nung mga sandaling yon ay hindi niya rin alam kung bakit nawalan siya ng tapang. Basta ang nasa isip lamang niya ay kailangan niyang umalis doon dahil kapag nanatili pa siya, siguradong mas lalo siyang mawawasak at masisira. Pilit niyang pinakalmang kanyang sarili. Inayos niyang itsura niya at bumalik sa bookstore. Nandun na ang mga guest ni Andrew. Pero lagpas 1 oras ng late, wala pa rin ang dalagang si Athena. Any update from Athena? Sinabi mo ba sa kanya tong proposal ko kaya parang hindi na siya tutuloy? Dinala siya ni Andrew noon sa parking lot para kausapin. Tumingin lang siya sa lalaki. Tumitig siya ng may malungkot na mga mata. Tell me, Sandra, anong problema? Is this her way of rejecting me? Andrew, you don't deserve this. Anong sinasabi mo? Nung nakaraan lang sinasabi mo sa akin na deserve ko si… You're a good man. You don't deserve this kind of treatment. Hindi mo to deserve. Please, find another girl. Hindi mo… Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. We don't deserve this pain. Hindi. Tuluyan ang umiyak si Sandra sa harapan ni Andrew. Hagulgol siya noong mga sandaling yon. Niyakap na lang din ni Andrew ang babae kahit pa naguguluhan pa rin ito nung una. Pero kalaunan, unti-unting naging malinaw para sa binata ang nais na ipahiwatig ni Sandra. Nagpakalayo-layo ang dalawa
Sakay ng itim na sasakyan, pumunta sila sa malayong lugar at walang nakakaalam na kahit sino na naroon sila. Sinisigaw nila sa tulay ang kanilang hinanaing habang hawak-hawak ang isang bote ng alak. Wala na silang pakialam doon kahit pamukha silang mga tanga. Ang mahalaga lamang sa dalawa ay kahit papaano mabawasan ang bigat na kanilang dinadala. Mga traidor! Mga taksil! Mga immoral! Napakasama niyo! Napakasama niyo! Sobra! Paano niyo nagawang paglaruan mga taong sincere ang pagmamahal para sa inyo? Napaka-unfair mo, Athena. Lahat ginagawa ko para sa'yo. Pero bakit mo ako niloko? Sana kung may gusto ka ng iba, sinabi mo na agad sa akin para hindi ganito kasakit. Siraulo ka! Iyak tawa ang dalawa habang nasa tulay sila. Nang mapagod na sila sa kakasigaw, umupo na lamang sila sa gutter. Ano nang mangyayari ngayon? Hindi nila alam na alam ko na. Bakit hindi mo sinabi? Asawa ka, kasal kayo, at kapatid mo ang involved. Napaka-unfair naman na kinikimkim mo yan. Ngumiti ng mapait si Sandra. Namumugto pa rin ang mga mata nito. Tangako Tangako. Hindi ko alam kung bakit hindi ko kaya magalit sa kanila. Mas nangingibabaw yung pagmamahal ko sa kapatid ko at sa asawa ko. Kapag nalaman ng pamilya ni Inigo ang pagtataksil niya, itatakwil siya. Masisira ang pangalan ng pamilya niya. Natatakot din ako na kapag kinumpronta ko ang kapatid ko, baka madepress siya at hindi matuloy ang pangarap niya makapagtrabaho sa... Pwede ba? Umayos ka nga. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Ikaw ang argabyado rito, Sandra. Magalit ka naman. Karapatan mo yun kasi ikaw ang kawawa rito. Itigil mo nga yung kakaisip sa mga mangyayari sa kanila. Kasalanan nila ang lahat ng to kaya pagbabayaran nila yon. Anong gagawin ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Para na akong mabubuwang. Pinagsasampal ni Sandra ang sarili niya. Agad naman itong inawat ni Andrew. Show them kung sino ang sinasayang nila. Be better. Hindi mo deserve na ganyanin ka. Paano ka? Ano nang gagawin mo? Sinaktan ka ng kapatid ko. May hint na ako eh. May hinala na akong may iba siyang lalaking kinikita. Kaya kahit na papano, nakapaghanda ako. Masakit oo. Pero bago ako masugatan, nalagyan ko na agad ng band-aid. Isipin mo ang sarili mo. Alam kong mas mabigat sa'yo ang lahat. Thank you. Salamat, Andrew. Please, maging matatag ka rin. Nasasaktan din ako sa ginawa sa'yo ni Athena. Well, I'm okay. Sanay akong ginaganito kaya kahit na papano hindi na ganun kalaki ang damage sa akin. Siguro, uuwi na lang din ako agad sa Canada nang hindi nagpapaalam sa kanya. Wala na akong dahilan para kausapin siya. Nag-cheers pa ang dalawa ng hawak nilang bote ng alak. Sa mga sandaling yon, kahit papaano ay naibsan ang bigat at sakit na nararamdaman nilang dalawa. Pero nang nasa biyahe na sila pauwi, dito na muling nag-flashback ang mga nakita niya. Kapag naaalala niya kung gaano kasaya at kasabik si Inigo kay Athena, hindi niya maiwasang hindi masaktan. Parang hinihiwa ang puso niya, muling tumulo ang luha niya. Sobrang sikip ng kanyang dibdib, hindi niya alam kung papaano niya haharapin ang asawa niya at kapatid niya sa ganong kalagayan. Pero kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang maging malakas at kailangan niyang ipakita sa dalawa kung sino ang sinayang nila. Madaling araw na nang makauwi si Sandra sa kanilang bahay. Tahimik pero hindi niya nararamdaman ang kapayapaan sa loob nito. Sa halip, nagdudulot pa sa kanya ng matinding kalungkutan ang pananatili niya roon. Mula sa sala, tinanaw niya ang silid ng dalagang si Athena. Ngumisi siya, nakakaramdam na siya ng galit. Pag-akyat naman niya sa kanilang silid, nakita niyang natutulog si Inigo sa kama. Gustong-gusto niya nang hampasin sa ulo ng flower vase ang lalaki, pero nakapagpigil siya. Paano mo nagagawang matulog ng mahimbing?
nang merong kang sinasaktang tao. Nagsarado ang kamao ni Sandra. Sa puntong yon, naramdaman niya na ang matinding galit. Sinasapawan na ng galit niya ang sakit na kanyang nararamdaman. Habang pinagmamasdan niya ang lalaki, pinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya papayag na hindi magbabayad ang dalawa sa ginawa ng mga yon sa kanya. Makalipas ang isang buwan, hindi natuloy si Athena sa pag-alis patungo sa Australia. Hindi alam ni Sandra ang eksaktong dahilan, pero alam niyang may kinalaman doon si Inigo. Lunes ng hapon, umuwi na muna si Sandra sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagdating niya roon, inabutan niyang naroon pala si Athena. Ni hindi man lang nagsabi ang mga yon na pumunta siya. Oh, nandiyan ka na pala. Halika rito. Sumalo ka na sa amin. Ay, sorry ate. Hindi na ako nakapagsabi. Pauwi na rin sana ako. Dumaan lang ako rito. Hindi mo naman kailangang magpaalam pa sa akin. Malaki ka na, adult ka na. Alam mo na kung ano ang tama at mali. Nag-aaway ba kayo? Bakit ganyan ang tono mo ha, Sandra? Hindi naman po kami nag-aaway. Medyo inggit lang po ako kay Athena. Buti pa siya may sex life. Naubo ang matandang si Edgardo nang marinig yun. Tila hindi naman inaasahan yon ni Athena. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at bahagyang nanginig ang kamay. Pasensya na po. Pasensya na kung naiinggit ako kay Athena sa maraming bagay. Mula kasi pagkabata namin, wala na kayong ibang iniintindi kundi ang kapakanan ng bunso ninyo. Ate naman, ano bang problema mo? Ako ang kasama nyo rito pero wala kayong bukang bibig kundi Athena. Ni hindi nyo nga ako kinukumusta kung ayos lang ako. Lahat siya ang pinapaboran nyo. Para kung hangin lang dito kapag nandito siya. Ang tanda mo na para mainggit pa sa kapatid mo. Ano bang problema mo? Ang kapatid mo nagsisimula pa lang sa buhay. Ikaw may business ka na. Natural lang naman na siyang tulungan namin ngayon. Kahit noon pa, siya lang ang priority ninyo. Gumalang ka sa ama mo. Nagpakita ng mapait na ngiti si Sandra sa kanyang mga magulang. Unti-unti na ring tumulo ang kanyang mga luha. Alam niyo ma, pa, kaya ko namang tiisin kung papaboran niyo si Athena sa maraming bagay. Huwag lang sa isang bagay na alam niyong mali. Natameme ang matandang si Edgardo. Nagkatinginan silang mag-asawa na parabang kinakabahan. Hanggang sa bagay na yun, siya pa rin ang kinakampihan niyo kahit na alam niyong mali. Alessandra! Alam kong alam niyo kung anong meron kina Athena at Inigo. Nabitiwan na lamang ni Edgardo at Frances ang hawak-hawak na kutsara at tinidor. Si Athena naman ay namumutla na sa gilid habang nakayuko. Isang sandaling katahimikan ang namayani sa hapagkainan. Walang paglagyan ng galit ni Sandra sa mga pagkakataong yon. Hindi niya inaakala na maging ang mga magulang niya ay kakayanin siyang lokohin. Akala niyo ba, hindi ko nababasa yung mga text message niyo kay Inigo? Ano tingin niyo sa akin? Tanga? Pinagkakaisahan niyo akong lahat dito. Hindi naman yun ganun, anak. Ganun yun. Inililihim niyo sa akin ang alam niyo at wala na kayong ginagawa kundi pagtakpan ang ginagawang kababuyan ni Athena. Plano naman namin sabihin sa'yo pero hindi namin alam kung saan kami magsisimula. Sinabihan naman namin tong kapatid mo na umamin na. Pero tulad namin, natatakot din siya sa pwedeng. Natatakot? Si Athena natatakot? Sa alin? Na baka masaktan ako? Athena, naisip mo ba yun bago mo ginawa ang bagay na yun? Umarap ka sa akin! Sa pilitang iniangat ni Sandra ang mukha ng kanyang kapatid. Walang nagawa ang mga magulang niya noong mga sandaling yon. Sabihin mo sa akin, kailan pa? At paano nangyari ang lahat ng to? Nanginginig ang dalagang si Athena nang lakas loob itong umamin sa kanyang ate. Hindi ko alam ate. Masyado kong nadala kay Kuya Inigo. Nung unang beses ko siyang nakita nung nagpaalam siya kina mama at papa para ligawan ka. Naramdaman kong gusto ko na siya. Pero pinigilan ko yun kasi ayaw kitang masaktan. Pero after kong makagraduate, bigla niya akong chinat. Doon na nagsimulang bumalik ang lahat. Kahit na alam kong mali,
ginagawa ko pa rin kasi yun ang nararamdaman ko. Hanggang sa hindi ko na namalayang lumalalim na palang namamagitan sa amin. Hindi ko na naisip ang mararamdaman mo. Masyado akong nabulag sa mga sinasabi ni Kuya Inigo. Nakaramdam ng pagkahilo si Sandra dahil sa kanyang mga nalaman. Hindi siya makapaniwala na ang taong sobra niyang pinagkakatiwalaan, yun pa pala ang may lihim na ginagawang masama sa kanya. Umamin ka sa akin. Ilang beses nang may nangyari sa inyo. Mula nung dumating ako galing Canada, yun ang una. Tapos, hindi ko na nabilang. Ate, sorry. Hindi na kinaya pa ni Sandra ang kanyang mga naririnig. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Tumama pa ang ulo niya sa kanto ng mesa. Nang dumugo ang bandang noo ni Sandra ay nataranta ang tatlo na dinala ang babae sa ospital. Mabuti na lang ay hindi malala ang pagtama ni Sandra. Iyak nang iyak si Athena habang hinihintay na magising ang kanyang ate. Ang kanyang mga magulang naman sa gilid ay tahimik lang. Paggising ni Sandra ay saktong pagdating naman ni Inigo. Hindi pa nakakapagsalita ang lalaki, agad na itong nilapitan ni Mang Edgardo. Isang malakas na suntok ang ginawa nito na agad din namang tumama sa mukha ni Inigo. Walang hiya ka. Sinira mo ang magandang samahan ng mga anak ko. Ngayon tignan mo ang ginawa mo. Pilit na tumayo ang lalaki habang hawak-hawak ang labi na pumutok. Magpapaliwanag ako, love. Anong ipapaliwanag mo? Lulusutan mo pa itong kagaguhan na ginawa mo sa kanila? Tarantado ka naman pala talaga eh! Nasa aktong susugurin ulit ni Mang Edgardo ang lalaking si Inigo pero inawat na ito ng asawa nito. Galit na galit si Edgardo. Masakit din kasi para sa kanilang mag-asawa ang nangyayari. Totoo na naipit lang din sa sitwasyon ng mga magulang ni Sandra kaya hindi yun nakapagsabi sa kanya. Pero para sa babae, walang tamang dahilan para maglihim silang lahat. Love, let me explain this. Maayos pa natin to. Pwede ba, Inigo? Lumabas ka na muna. Lumayas ka sa paningin ko at baka mapatay kita rito! Hindi ka alis? Binato ni Mang Edgardo ng upuan ng lalaki. Hindi pa ito nakontento at talagang niluso pa nito si Inigo. Pinagsusuntok ng matanda yon hanggang sa tuluyan na itong makalabas ng silid. Pero sa kabila ng mga kaguluhang nangyayari sa paligid ni Sandra, nananatili lang siyang tulala at walang pakialam. Kinakausap siya ng mga magulang niya. Lumuluhod na rin sa kanya si Athena sa harapan niya pero walang kahit isang tugon si Sandra. Mga ilang sandali pa, bumukas muli ang pinto at pumasok doon sina Mang Kiko at Aaron. Sir, ako na po muna ang bahala kay Sandra. Huwag po kayo mag-alala. Makikinig po siya sa akin. Tumangulang sina Edgardo at Frances at saka lumabas na rin silang tatlo ng silid na yon. Nang makita ni Sandra sina Mang Kiko at Aaron, dito niya natuluyang nailabas sa mga luhang kanina pa nagbabadyang tumulo. Doon niya na nagawang umiyak. Go lang, Ma'am Ganda. Cry mo lang yan. Nandito kami ni Mang Kicks to be your crying shoulder. Napayapa na lamang si Sandra kay Aaron, habang si Mang Kiko naman ay umupo sa paanan ng babae. Sandra, bakit hindi mo naman sinasabi sa amin ang pinagdadaanan mo? Sa akin, alam mo naman na parang anak na kita. Kung ano man ang sasabihin mo, hindi kita uhusgahan, iha. Okay? Alam, Mang Kicks, lalo nag-cry ang princess. Maraming salamat po sa inyo. Gumaan ang pakiramdam ni Sandra dahil sa presensya ng dalawang taong pinagkakatiwalaan din niya. Kaya dakong 12:00 ng gabi, pinayagan na rin siyang makalabas ng ospital. Sa halip na sa bahay ito umuwi, mas minabuti ni Sandra na dumiretso na lamang sa bookstore. Tutal, meron namang kwarto roon na maaari niyang pagpahingahan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-aabang na pala ron si Inigo. Agad itong lumapit sa babae pagkababa pa lang nila ng taxi. Sandra, mag-usap tayo.
please. Wala ka bang kahit konting concern sa akin? Hindi mo ba nakikita na hindi ako okay? Lumayo ka muna sa akin kung gusto mo ako maging okay. Hindi maayos ang problema natin kung iiwasan natin to. Wala tayong aayusin kung una pa lang. Wala ka nang sinira. So please, wag mo na akong guluhin. Gusto ko magpahinga. Maglalakad na sana papasok ng bookstore si Sandra, pero hinawakan ito ng mahigpit ni Inigo sa kamay. Sapilitan nitong hinila si Sandra paalis pero nagpumiglas ang dalaga. Ano ba? Pag-usapan natin to sa bahay. Sumama ka sa akin. Uuwi na tayo. Nang akmang kukunin ulit ni Inigo ang kamay ng babae ay humarang na si Mang Kiko. Nagsalubong naman ang kilay ng lalaki at halatang iritang-irita na sa nangyayari. Will you please stay away? Kasi hindi ka naman kasali rito. I'm sorry, pero hindi ko papayagang sumama si Ma'am Sandra sa isang tao na mayroong 80% chance na manakit. What? Huwag niyo pong pilitin si Ma'am kasi pwede ko po kayong ireklamo ng kidnapping at harassment. Bakit ka ba nakikialam? Sino ka ba? Papa Inigo, don't ka na maging eksenedora please. Just let Ma'am Ganda to take her rest. Punta ka na sa far away. Kami nang bahalang mag-take care sa kanya. Bilis! Babush ka na! Isa ka pang bakla ka. Huwag kang makikialam dito! Huminga ng malalim si Sandra. Matapang nitong hinarap ang asawa. Ngayon lang lumabas ang tunay mong kulay. Nakakadismaya ka. Sobra! Umuwi na tayo. Seryoso ka ba? Yan lang ang kaya mong sabihin sa kabila ng panloloko mo sa akin. Mula kanina, wala man lang akong narinig na sorry. Hindi mo naman ako inahayaang magpaliwanag eh. I don't need your explanation. Ang kailangan ko, aminin mo nagkamali ka. Pero hindi, ikaw pa tong nagmamataas. Please, sumama ka na sa akin sa pag-uwi. Bago pa ako makagawa ng… Gawin mo! Diyan ka naman magaling. Ang manakit. The rest, wala ka nang alam. Hindi mo alam kung paano magpakatao. Wala kang kwentang tao, Inigo! Nasa aktong sasampalin na ni Inigo si Sandra nang biglang may humawak sa kamay nito. Marahas na hinila ni Andrew si Inigo palayo at saka humarang siya sa harapan ni Sandra. At sino ka naman? Isa ako sa biktima ng ginawa niyong kababuyan. Subukan mo lang nasaktan ng isa sa kanila. Ako makakalaban mo. Magsasalita pa sana si Inigo. Pero napansin na lang nila na may mga lumabas na kalalakihan mula sa nakaparadang sasakyan. Natakot si Inigo na mapagtulungan, kaya para makaiwas sa sakit ng katawan, dali-dali itong sumakay sa sasakyan at paharurot na umalis. Ayos ka lang? Tumangulang ang babaeng si Sandra. 2 weeks later, hindi na muli pang bumalik si Sandra sa bahay nila ni Inigo. Hindi niya pa kayang harapin ang kanyang asawa sa kabila ng mga nangyari. Araw-araw din siyang kinokontak ng mga magulang niya para kumustahin, pero maging ang mga yon ay hindi niya rin kinakausap. Pansamantalang nakitira muna si Sandra sa condo unit ni Andrew na nasa Cavite. Hindi naman siya nababagot habang naroon dahil kasama niya si Aaron. Si Mang Kiko na muna ang nag-aasikaso ng mga dapat asikasuhin sa bookstore. Ma'am, go ka ba later? Saan? Magbabar tayo. Bar? Hindi ako nagbabar. Ayoko sa maingay. Lumigid si Aaron na para bang bahay nito ang kanilang kinahihigaan. Okay, next time na lang. Kapag may bar nang hindi noisy. Hindi na nagsalita si Sandra. Nakatingin lang ito sa screen ng cellphone niya. Oh, sino wini-wait yung mo mag-text? Naku, si Papa Andrew no. Ha? Ma'am Ganda, ox lang na Mama Fall. Deserve mong maging happy again. Aaron, this is not the time para sa ganyan. Friends lang kami ni Andrew. Masyadong komplikadong sitwasyon kaya malabo yung imagination mo. Is it bad ba if you choose na maging selfish? Ngumiti ng mapait si Sandra. Kung siya lang ang tatanungin, gusto na rin niyang makapag-move on sa mga nangyari. Pero 2 linggo pa lang naman ang nakalilipas. Masyado pang sariwa ang lahat. Masakit pa ang sugat na dinulot ng mga taong minahal niya. Pero ganun pa man,
Kahit papaano ay nagagawa na rin niyang gumising sa umaga na magaan ang kalooban. Sa tamang panahon, kapag naghilom ng lahat, sa susunod na kabanata ng buhay ko, mas gugustuhin kong mahalin ang sarili ko. Ay pak! Bongga! Yan ang lodi ko. For the better na yarn ha. Wala nang atrasan. Nag-appear pa silang dalawa at saka muling itinuon na lamang ang atensyon sa pinapanood sa sala. Pagsapit ng kinagabihan, ilang message sa messenger ang natanggap ni Sandra mula sa kanyang kapatid na si Athena. Gusto siya nitong makita at makausap. Sandali siyang napaisip dahil doon. Napatingin naman sa kanya si Andrew na nasa kusina. Kinukulit ako ni Athena para pilitin ka makipagkita sa kanya. Gusto mo bang puntahan siya? Sasamahan kita. Kay Aaron na lang ako magpapasama. Alam kong marami kang inaasikaso kaya mas magandang magpahinga ka na lang muna. Okay, mag-iingat ka. Alam mo naman yung asawa mo, si Raulo. Inabot ni Andrew sa babaeng si Sandra ang susi ng sasakyan. Maya-maya lang, lumabas na rin ng unit sina Sandra at Aaron. Bumiyahe sila patungo sa sinasabing lugar ni Athena. Magaan ang daloy ng trapiko kaya naman nakarating sila kaagad doon. Pagparada nila ng sasakyan sa parking lot, laking gulat nila nang biglang lumitaw si Inigo sa gilid ng sasakyan. Marahas nitong hinila si Sandra. Mabuti na lang ay naroon si Aaron para pigilan ng lalaking si Inigo. Hoy, bad ka! Huwag na huwag mong kikidnapin si ma'am! Iuuntog kita sa little muscle ko! Ikaw bakla ka, namumuro ka na sa akin eh. Nung nakaraan ka pa. Kapag ako napigon sa'yo, tutuluyan kita. Ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na! Tapos na tayo! At anong gagawin mo? Sasama ka sa lalaking yon? Sasama ka sa lalaking may gusto sa kapatid mo? Kung ano man ang gawin ko sa buhay ko, wala ka nang pakialam doon. Tigilan mo na ako! Hindi. Kasal tayong dalawa. At hindi yun masisira kahit na anong mangyari. Sinira mo na, Inigo! Sinira mo na! Kaya pwede ba palayain mo na ako? Hindi pwede. Mababaliw ako kapag nawala ka sa akin. Kung ano man ang nagawa ko, sige, saktan mo ako, gantian mo ako, tatanggapin ko. Basta bumalik ka lang sa akin. Tingin mo ganun-ganun lang yun, ha? Kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik pa kung anong winasak mo. Bakit ba ako lang ang sinisisi mo, ha? Kasalanan din naman ng kapatid mo to eh. Inakit niya ako. Siya ang kusang lumapit sa akin. Aaron, tumawag ka na ng pulis ngayon na. Dudukot na sana ng cellphone si Aaron pero bigla na lamang naglabas ng baril si Inigo. Agad na dumaloy ang kaba sa sistema nilang dalawa. Lalo na nang makitang parang wala na sa sarili si Inigo. Sasama ka ba sa akin o mapapahamak tumbak lang to? Ma'am, huwag ka sasama dyan! Devil yarn! Nakikita mo yung puting sasakyan? Maglakad ka na papunta doon at pumasok ka sa loob. Kung hindi, magsisisi ka. Kahit takot na takot si Sandra kay Inigo, wala siyang choice kundi ang sumama ron. Mas mahalaga para sa kanya ang kaligtasan ni Aaron ng mga oras na yon. Aaron, sabihin mo kay... Hindi na naituloy ni Sandra ang kanyang sasabihin nang biglang may itakip na panyo si Inigo sa bibig niya. Dahil doon, unti-unti na siyang nawala ng malay. Hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari. Naramdaman na lang niya na nasa loob siya ng isang silid na hindi siya pamilyar. Pagtingin niya sa gilid, nakita niyang nandoon si Inigo. May dala-dala itong tray ng pagkain. Gising ka na pala. Kumain ka na muna. Saan mo ako dinala? Kaninong bahay to? Kumalma ka. Wala naman akong gagawin masama sa'yo. Pero kailangan kitang pusasan. Baka iwan mo ko ulit eh. Nababaliw ka na talaga! Sandra, I'm so sorry. Alam kong mali ang ginawa ko. Alam kong kasalanan yun. Aminado ako at nagsisisi na. Kaya sana, bigyan mo ako ng chance na maitama ang lahat. Please! Sa tingin mo may itatama mo ang lahat sa ginawa mong to? Kidnapping ang ginawa mo! Ang kulit mo kasi ayaw mo akong pakinggan. Di ko naman to gagawin kung marunong kang makinig sa akin eh. Hinawakan ni Inigo ang kamay ni Sandra. Umiiyak pa ito habang nakangiti na tumingin sa babae.
Pero kahit na gaano karaming luha ang makita ni Sandra, wala siyang awa na nararamdaman. Sa halip, takot at pangamba ang namamayani sa sistema niya. Mahal mo ba talaga ako, Inigo? Anong klaseng tanong naman yan? Malamang oo. Mahal na mahal kita. Kung mahal mo ako, hahayaan mo na akong sumaya nang wala ka. Dahil habang nandito ka, araw-araw mo lang pinapaalala sa akin kung gaano kasakit ang ginawa mo. Paano ko magagawa ang gusto mo kung ang kaligayahan mo ay ang papatay sa akin? Hindi ka ba handang mamatay para sa taong mahal mo? Biglang tumayo si Inigo. Tumalikod dito sandali. Pagharap nito ay nakangiti na ito na para bang wala lang nangyari. Kumain ka na muna. Mamaya aalis tayo. Pupunta tayong Amerika. Mamumuhay tayo doon ng walang ibang iniisip kundi tayo lang. Kapag may kailangan ka, sumigaw ka lang. Nasa sala lang ako. Inigo! Hindi na siya muling nilingon pa ni Inigo. Iniwan siya nito sa loob ng silid na yon habang nakaposas ang kamay niya sa kama. Walang kasiguraduhan kung makakatakas pa ba siya sa kamay ng kanyang asawa. Kaya kahit sukang-suka na si Sandra, sasakyan na lamang niya ang nakakapraning na ugali ni Inigo. Gabi na nang balikan siya ni Inigo sa kwarto. Napangiti ang lalaki nang makitang kinain na ni Sandra ang iniwan nitong pagkain. Umupo si Inigo sa paanan ng babae. Masigla nitong hinawakan ang kamay ni Sandra. Mabuti naman at kumain ka na, mahal. Mamaya mga 10:00, aalis na rin tayo. Paano hindi ako kakain? Nagugutom na ako. Pangit pa ng lasa ng binigay mo. Mahal mo ko tapos papakainin mo ko ng basta-bastang pagkain lang? Ay, sorry. Wala kasi ako mabilan na matino dito eh. Naiihi ako. Tanggalin mo tong posas ko. Iihi ako. Tapos ano? Tatakas ka? Lumang style na yan. Anong akala mo sa akin, tanga? Na madaling mauto sa pagpapakyut mo? Ngumisi si Inigo. Lalabas na sana ito sa pintuan pero napatigil ito sa sinabi ni Sandra. Kung wala kang tiwala sa akin, edi sumama ka sa banyo. Tila nagdingning ang mata ni Inigo nang may pumasok na kabastusan sa kanyang utak. Sa puntong yon, alam na ni Sandra na umiepekto na ang kanyang naisip na paraan. Kung wala kang tiwala, iposas mo pa rin ang dalawa kong kamay. Tapos ikaw ang magbaba ng short ko. Inaakit mo lang ako para makatakas ka. Hindi mo ako maluloko. Ikaw ang manloloko sa ating dalawa, hindi ako. Bilisan mo na, naiihi na ako. Bumuntong hininga na lamang si Inigo. Hindi nito kayang labanan ng pang-aakit na ginagawa sa kanya ni Sandra. Kaya naman inalis nito agad ang posas ng babae. Nang ipuposas na ni Inigo ang dalawa niyang kamay, kinuha niya ang pagkakataon yon para sipain ng lalaki sa pagitan ng mga hita nito. Sinamantala ni Sandra ang pagkakataon na namimilipit pa si Inigo sa sakit. Tumakbo na siya palabas ng bahay. Buong akala ni Sandra ay makakatakas na siya. Pero hindi pa man siya nakakalayo ay nakasunod na rin sa kanya si Inigo. Nasa parang isang abandonadong village sila noong mga sandaling yon. Kaya naman kahit na anong sigaw ni Sandra ay wala namang nakakarinig sa kanya. Paglingon niya sa kanyang likuran, may hawak-hawak ng baril si Inigo. Galit na galit itong sumisigaw. Tulong! Pakiusap, tulungan niyo ako! Sa kasamaang palad, nadapa pa ang babae dahil sa panlalambot ng kanyang magkabilang tuhod. Konting-konti na lang ay maaabutan na siya ni Inigo. Pero biglang napatigil ang lalaki nang makakita ng kulay pula at asul na ilaw sa paligid. Kasunod noon ay ang mga wang-wang na tunog. Sa isang iglap lang, napalibutan ng mga pulis si Inigo. Wala na itong nagawa kundi ang ibaba na lamang ang hawak-hawak na baril. Nakahinga na ng maluwag si Sandra nang makitang dumating na sina Andrew. Nahuli si Inigo at agad na dinala ng mga pulis, habang si Sandra naman ay tulala at hindi makapagsalita dahil sa trauma na dinanas nito sa kamay ni Inigo. Kinabukasan, nang mabalitaan ng pamilya ni Inigo ang nangyari, tuluyan na itong inalisan ng karapatan sa lahat ng negosyo na hinahawakan nito. Isang malaking ginhawa kay Sandra ang pagkakakulong ni Inigo dahil sa wakas, hindi na siya mababahala sa tuwing lalabas siya ng bahay. Sa mga nangyari,
Pinili ni Sandra na abandonahin na ang bahay nila ni Inigo dahil sa tuwing pupunta siya roon, paulit-ulit lang niyang naaalala ang mga masasamang nangyari. Makalipas naman ang 1 buwan, habang abala si Sandra sa pag-aayos ng libro ay pinuntahan siya ng kapatid na si Athena. May daladalang maleta at nakabihis pang alis. Ate, ngayon ang alis ko papuntang Australia. Nag-offer sila ulit sa akin. Nandito lang ako para magpaalam. At para mag-sorry na rin sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ako. Hindi ko hinihiling na bumalik tayo sa dating closeness natin. Mas magiging masaya ako kung makikita kitang masaya. Sorry talaga. Walang kapatawaran yung ginawa ko. Pero sana, mahal mo pa rin ako, ate. Kasi ako, mahal na mahal pa rin kita. Alam kong wala akong karapatang sabihin sa iyo to, pero lagi mong tatandaan na kahit ano pa man ang nangyari sa atin, patuloy pa rin ako magiging bunso para sa iyo. Tumayo si Sandra. Bigla nitong niyakap si Athena. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa kapatid. Hindi ko alam kung kailan ako maghihilom kaya hindi ko alam kung kailan ako makakapagpatawad. Pero tatandaan mo na mahal din kita at walang magbabago ron. Nag-iyakan ang dalawa nung mga sandaling yun. Nakaramdam ng kaluwagan ng dibdib ang babaeng si Sandra. Hindi pa niya kayang magpatawad pero alam niya na darating ang tamang araw para doon. Matapos ang pag-uusap nila ni Athena ay umalis na rin yun. Natuloy ang lipad nito papuntang Australia. Ipinagdasal na lamang ni Sandra na sana maging maayos ang magiging kapalaran ng kanyang kapatid sa malayo. Maraming aral ang natutuhan si Sandra sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Mga aral na dala-dala niya sa bawat araw na hinaharap niya. Hindi niya alam kung kailan siya muling magmamahal. Hindi niya alam kung kailan ulit magbubukas ang puso niya para sa isang lalaki. Dahil sa kabila ng mga nangyari, mas napagtanto ni Sandra na kung meron siyang dapat na mas mahalin, yun ay ang kanyang sarili at wala nang iba pa.